Bukod sa bahang hindi pa humuhupa, mga pesting kuhol ang problema ng ilang magsasaka sa norte matapos manalasa ang habagat. Dobling dagok naman sa mga residenteng naulila ng landslide sa Baguio City ang problema sa matitirhan. May report si Marisol Abduraman. Siya si Milo, isa sa mga nahukay ng rescuers na magka-landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Katabi niya ng hukay ang amo na sa kasamang palad ay hindi nakaligtas sa trahedya. Hanggang burol, si Milo hindi iniwan ang kanyang amo. Umalingaw ang pagtangis sa mga naulila ng 10 nasawi sa guho. Nagluluksa na nga sa pagkamatay ng mga mahal sa buhay, problemado pa sila ngayon kung paano magsisimula. No-build zone na kasi ang lugar kung saan nagka-landslide. Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate o kaya prevent yung mga ganyan. Bagamat maganda-gandang panahon na ang ating nararanasan dito sa Baguio City ngayong araw, hindi basta-basta ang pinsalang iniwan ng bagyo at habagat dito sa lungsod. Ilang poste ng kuryente ang nabuwal. Sa ngayon, halos 100% na ng power supply ang naibalik sa Baguio City. Sa Sagada Mountain Province, isang dalagita naman ang 3 araw nang hinahanap. Kasagsagan ng masamang panahon nitong Lunes nang mapaulat siyang nawawala. Sa Pangasinan, bahagyang bumubuti na ang panahon pero baha pa rin sa ilang lugar, gaya sa Dagupan City dahil sa high tide. Patuloy ang relief operations sa mga apektadong residente. Sa bayan ng Kalasyaw, nasa 349 na pamilyang evacuees ang hindi pa nakakauwi batay sa tala ng MDRRMO. Ayon si LGU, 21 barangay sa bayan ang apektado ng baha, 11 paaralan ang nalubog sa baha. Pangamba naman ng mga magsasaka sa Mangaldan na malugi sila. Posible raw kasing mabulok ang tanim nilang palay kung mananatiling lubog sa tubig. Kaya diyan kami na naman maghihirap na magsasaka kung talagang ito hindi titigil sa pagulan. Kailangan tulungan po kami ng mga gobyerno. Dahil sa epekto ng habagat, dineklara na kahapon ang state of calamity sa bayan. Sa Lawag City, Ilocos Norte, humupa ang baha. Mga pesing golden cohol naman ang tumambad sa mga palayan. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mabilis umatake ang kuhol kung malalim ang tubig sa palayan. Pwede naman daw itong gamitan ng pesticides. Marisol Abduraman, GMA News.